Hoy mga kahistorya! Alam nyo ba na ang pinaka-iconic na panlilinlang sa kasaysayan, ang Trojan Horse? Dahil ang Trojan Horse ay hindi lang simpleng kwento sa pelikula. Saan nga ba nanggaling ang kwento? Halika at pag-usapan natin. Ang kwentong pinamagatan na Trojan Horse ay nasa epikong Iliad ni Homer at lalo pang na-popular sa Aeneid ni Virgil. Ito ang kwento ng digmaan sa pagitan ng mga Griego at ng lungsod ng Troy sa Asia Minor. Mga 3,200 taon na ang nakalipas. Hindi matalo ng diretsong labanan ang Troy, kaya gumawa ang mga Griego ng napakalaking kahoy na kabayo. Niman nila ito sa labas ng pader ng lungsod bilang handog at nagkunwaring umatras. Pero sa loob ng kabayo, may mga sundalong nagtatago. Pagpasok ng Trojans sa lungsod, inilabas ng gabi ang mga sundalo at binuksan nila ang mga tarangkahan para pumasok ang hukbo ng Griego. Tapos, bumagsak ang Troy. Pero teka, totoo ba to? Dito nagiging mas interesting ang history. Maraming historians at archaeologists ang nagsasabing ang Trojan Horse ay maaaring metaphor lang, hindi literal na kahoy na kabayo. Baka ito'y simbolo ng panlilinlang, pwedeng isang siege engine, isang naval trick, o kahit isang diplomatic ruse. Archaeology naman na si Heinrich Schliemann noong 19th century ang nag-excavate sa Hisar Lake, Turkey, pinaniniwala ang lokasyon ng sinaunang Troy. Nakita siya ng maraming layers ng syudad na nasunog at winasak, kaya may historical basis ang malalaking digmaan sa lugar. Pero wala pang konkretong ebidensya na may literal na kahoy na kabayo na ginamit. Kaya ang Trojan Horse ay isang napakagandang kombinasyon ng myth at posibleng historical event. Isang kwento ng katalinuhan, panlilinlang, at kung paano nagiging alamat ang mga pangyayari sa paglipas ng panahon. Kung trip nyo ng mga ganitong history bites, like na at mag-subscribe. Susunod, pag-uusapan natin ang pinaka-mysterious na artifacts mula sa Troy. Comment din kung gusto nyong gawing full video to. Paalam mga kahistorya!